Paano na yan mga anti-Marcos? Antayin nyo na lang siya dyan sa Malacanang. Sa isa ng binabasura ng COMELEC, mga ipina-file ninyo na disqualification case. Kung sa bagay, basura naman talaga mga yan. At sino naman itong si Danilo Dihay Nilay na nag-file para naman ngayon sa kategoryang nuisance candidate? Si Raulo. Paano naging nuisance si BBM? Wala na talaga mga dis. Pasaway na lang kayo ng pasaway. Eto pang bago. Si Mr. Palengke Marroas, nagbago na ng titulo. Siya na ngayon si Mr. Balingbing. Paano na yan? Supporters na rin siya ni BBM. So kayo mga dilawan, welcome kayo dito. Sumali na rin kayo. Kaya nga, unity team sila para maki-unite na din kayo. Tama ng siraan at bangayan. Tumulong na lang kayo para maingat ang ating bayan. Join us to make our nation great again. Ayaw nyo ba yun? Ito nga yan, ang buong detalye. At kapag hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na upang tuloy-tuloy ang ating talakayan. Ano na ba yun, Sir Dan? Mas magaling kang magpaliwanag sa mga dilawan eh. You're the man. Ikaw na nga, sir. Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Gusto ko lang kayong i-update nitong balita ngayon. Breaking news sa disqualification, a petition to declare Bongbong Marcos a nuisance candidate. Dinesisyon na po mga kababayan ng COMELEC yung petition na to. Sabi rito, the Commission on Elections has denied a petition to declare presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as a nuisance candidate. Pati po ito, may reklamo pala kay BBM. Of all candidates, siya pa yung finala ng mga pinklawan and mutations, mga kababayan, na ideklara daw na nuisance. What? Kayo yung nuisance. So obviously, mga kababayan, hindi nuisance si Bongbong Marcos ta. Lagi nga pong landslide. Pagulo ba siya? Di ba siya seryoso? Mga kababayan ng kandidato? Tama po yung abogado ni Bongbong Marcos na itong mga reklamo po laban kay BBM, ito yung nuisance cases, trust cases mga kababayan. So isa-isa na pong ibinabasura ng Commission on Election. Mabuti naman po. May 6 pa na natitira. And yung unang dinesisyonan po, yung mga duplication, binasura rin. Duplicate cases. Pare-parehas, sabi ko nga. Parehas yung reklamo. Xerox copy man lang. Iba lang yung pumirma. Di ba? So sabi rito, 6 other cases filed against him before the agency have yet to be resolved. So, I think, sabi nga, before the holiday breaks, sabi sa balita the other day, yata yon, didesisyon na yata, mga kababayan, ng Commission on Election. So, the ruling penned by COMELEC Commissioner Socorro Inting said, the petitioner's reasoning that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. put the election in mockery because of his purpose to have his family return to Malacanang Palace fails to convince. Hindi makumbinsi yung Commission on Election. Yun lang pala yung rason nila. Yan naman, kung babalik sila sa Palasyo Malacanang. In fact, the Filipino people, mga kababayan, is very much ready to welcome another Marcos in the palace and ready to reject any attempt of the Pinklawan to return to power. Baliktad na po ngayon. So, in reaction to this, sabi po ng abogado ni Bongbong Marcos, expected na anya namin. Bongbong Marcos camp said, expected na nila yung junking of this
nuisance candidate petition. Uh, uh, the dismissal of the petition seeking to declare him a nuisance candidate. Ano pa nga ba? Di ba? Mga kababayan, idagdag ko na po ito na ipaabot sa inyo. May pangitain po rito ang maganda. Kilala ninyo yung naka-red na yan? Yung isa dyan, si Bongbong Marcos. Alam niyo kung sino yung isa rito? Si Marojas. Bakit kaya? Ano yan? Sabi dito ni Duke Ram, ayan na, Mar meets BBM. Siyempre, si Marojas ay pinsang buo ni Lisa Marcos, asawa ni BBM. Galing sa Old Rich Araneta clan. Araneta yung... Araneta po yung napangasawa ni Bongbong Marcos. Abogada. Ang bayaw ni BBM na asawa ng sister niyang si Irene Marcos ay pinsang buo din ni Lamar at attorney Lisa na isa ring Araneta. Oha? Kung gusto maka-recover ni Marojas sa kanyang political career po, panahon na anyway, unity team po. Diba? Si GMA na kay Marojas na. Diba? Sino pa? Si ERAP, yung partido ni ERAP, na Marojas, ay kay Bongbong Marcos na. Pag hindi tinigilan ni yung pagiging dalawa, walang rason, mga kababayan, na, di ba, nasa dugo ninyo na pangasawa yung Araneta. Ano pa? Pag ginawa yun ni Marojas, ngayon hindi siya kumandidato. Imagine, si Marojas po, top nurser siya noon, si Mr. Palengke, for senator. Kaya nga nag-attempt siya na tumakbong vice president. President sana muna. Di ba? Namatay si Cory. Biglang naging candidate po si Pinoy. NBC Marojas, 2010. Si Marojas tumakbo. Vice President, talo ni Binay. Bumalik siya, mga kababayan, tumakbong senador, talo. Tumakbong presidente pala, talo. Ni Digong. Di ba? 2016. Bumalik na 2018, mga kababayan, si Marojas, tumakbong senador, talo pa rin. Why? Kahit na nagpalit na siya ng kulay niya, ayaw na niya ng yellow, ginawa niyang white yung kung ano-ano ng kulay sinusuot, hindi pa rin matanggal yung sumpa ng yellow. Yun din ang mangyayari kay Lumi. Kahit hindi na sa yellow yung kulay, pink na. Kahit anong kulay ninyo, kung hindi kayo tawag doon, magbabagong buhay. Magbagong buhay na kayo. Di ba? Hindi makakalimutan. Umanib kayo dito sa unit team. There's a possibility na baka yung mga mamamayang Pilipino, i-consider uli kayo sa susunod na halala. Basta sumuport kayo. Ito yung mga pangitain, mga kababayan ngayon. Dali lang po. May isa pa na gusto kong pakita sa inyo.
ito, ah, ito maganda talaga itong pangitain. Kahon-kahon po yung ah, kahon-kahon na yung dinideliver na mga relief ng unit team. Ito, doon sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Look, Relief Operation Centers of BBM Zara Unit Team in Visayas and Mindanao are working round the clock to expedite dispatch of food items and other basic necessities to areas badly hit by Typhoon Odette. Relief items are on their way to southern Leyte, Butuan City, Bohol, Cebu, Siargao, Capiz, Negros Occidental, in Masbate. Sabi po dito mga kababayan. Silomi, Silomi mga kababayan, on the other hand, naging reporter na po. Nag-ikot-ikot siya, naging reporter siya. Tingnan mo mga binabalita ni Lomi. Ito pala po, isa pa. Yung youth groups ng BBM camp, nasa Iloilo na po. Yeah. Nagsagwa ang ating mga youth groups, sabi rito, ni Bongbong Marcos mismo, sa kanyang page. Yeah. Page yan ni Bongbong Marcos. Hindi man kasi kino-cover po ng media. Kailangan gawin nito ni Bongbong Marcos. Baka, yung mga accusations na wala siyang ginagawa. Di ba? Buti na itong nakapublish or else sasabihin, tingnan mo ni si Bongbong Marcos. Panahon ng calamity, hindi mo makita. Di ba ganun ang akusasyon? Pero si Pinggalit po, yung mga youth, nagsagawa ng ang ating youth group sa Iloilo ng kanilang relief and feeding programs para sa mga naapektuhan ng bagyong Odette. Maliwanag ang bukas natin sa halimbawang pinapakita ng mga kabataan ngayon. Si Pinggalit po, sabi ni Ping, calamity politics is lowest form of campaigning. Nagalit siya, naalala niya yung Yolanda kasi siya yung rehabilitation czar ng Yolanda. Ilang pumapasok siguro sa isipan niya kung gaano kapalpak yung operation sa Yolanda po. Diba? Siya yung inappoint ng ating ni President Panot. Alam na ninyo, kahit hindi na natin pagkwentuhan, alam na ninyo yung nangyari hanggang ngayon. Noting that he has always helped calamity victims with or without elections, presidential aspirant Senator Ping Lacson slammed calamity politics as the lowest form of campaigning. Actually, ang nagsagawa nito, nag-publish nito na nanawagan, si Pacman, siya yung calamity politics, engaging in calamity politics. Itong dalawang ito, and nag-respond agad man si Lomi to use it as a tool for propaganda. But before pa sila nananawagan, before pang nanawagan si Manny, nagpapaking na pala si Bongbong Marcos. Thursday pa, Friday siya nagsasalita, Thursday nagpapaking na, automatic. si Bongbong Marcos, sabi niya, in fact, sabi ni Ping Lacson, in fact, I consider it abominable. Election or no election, we assist and help, period. Lacson said in a statement Friday. Lacson was asked about his reaction to the call made by Senator Manny Pacquiao for all presidential bets to come together for Filipinos affected by Typhoon Odette. Yun ang reaction niya. If it was done through private communication, I would have responded privately as well and offered whatever resources we can
share at our disposal in a coordinated effort. Since it was done through media, it goes against my principled belief that calamity politics is the lowest form of campaigning. Lacson said his office, as well as friends and supporters, have helped Filipino affected by past calamities without fanfare and without any media coverage. Medyo nasaling yung ego ni Ping. Tama naman yung statement niya. Hindi man dapat na tulad ni Lomi, mga kababayan, laging nakasunod yung naging reporter na nga po. Tingnan niyo. Ito yung unang report from Philippine Daily Inquirer. Series po ito, sabi dito. Bohol is still without electricity. Many areas still flooded. Sabi ni Lomi, naging reporter siya, dinidescribe niya kung ano yung mga... Of course naman, Lomi, yung bagyo, tumama pa lang, kailan yun? Sabado ngayon? Tumama pa lang gabing hindi gabi. Tumama pa lang Thursday, habang nagpapaking, tinatamaan yung Visayas and Mindanao ni Odette, nagre-repacking na ng tulong yung kampo ni Bongbong. Ikaw nagre-respond doon sa panawagan the following day ni Manny Pacquiao. And then so, natural, hindi man kaagad mai-restore yung electricity because of the, damage na napaka-tindi yung damage. Lahat na halat ng mga poste. Lahat nasira yung linya. Di ba? Common sense. Bohol is still without electricity. Alangan man the following day, mayroon ka agad na electricity. Meron bang ganon? Kahit nga yung dito sa amin, hindi ganito katindi yung last year. Hindi ganito katindi yung lakas ng hangin ni Odette. Ilang linggo kami rito. Mga 2 weeks siguro before na-restore yung serbisyo ng kuryente. And yung iba, 1 month. Basta lang siya may report mga kababayan for publicity. Ito yan talagang halatang halata na for calamity politics. Itong totoong calamity politics, Ping Lacson. Ito yun. Tingnan ninyo. Saan naman ito? Lumipat siya mga kababayan sa Cebu. Dumating na, sabi dito sa ABS-CBN report, nakatotok lagi. May naka-assign. Yan, sabi ko sa inyo. During election, ganun yan. May naka-assign. Nakakontrata yan. May kontrata yung coverage. Tingnan, dumating na si Vice President Leni Robredo sa Cebu na matindiring na pinsala ng Typhoon Odette. Ayon kay Robredo, patuloy na inaalis ang mga tutumbang poste at linya ng kuryente sa mga kalsada. Maba rin anya ang pila sa mga gas at water refilling stations. Ano Kalomi? Nagi kang reporter? Ang inaasahan sa iyo ng mga Filipino, sabi mag-inspection ka doon, mga victims, gaano ka laki yung ibibigay na tulong sa kanila? Di ba? Hindi yung maging reporter. Hayaan mo na yung mga reporter sa mag-report niya. Di ba? Hayaan mo na. Kaya lang, sabi ko sa'yo, nag-iikot siya para ma-feel yung presence siya doon. It is because of, he just wanted to win the support of the, kasi ako, Hanson ako. Yan yung sinabi niya,
Dapat anya yung leader hands-on. Yan ang advice sa kanya ng mga handlers niya. Sablay uli. You cannot micromanage, the the operations of the office of the president. Hindi mo man pwedeng ikaw ang gagawa noon personal. Kaya nga may mga agencies in charge, DSWD, para sa relief operations. Di ba? Department of Health, para yung mga, kaya nga nainis ako po doon sa balita na si Hero ang nasa isip yung tuklaw niya, baka niya na damage at brown out niya, masira niya, tuklaw pa rin yun. Iniisip niya, sabi ko nga, dapat sakluluhan muna ninyo yung mga injured, mga sugatan. Sakluluhan din yung pamilya ng mga nangamatayan. Di ba? At kung kailangan ng mga gamot doon sa mga areas at malinis na tubig, di ba? That should be your concern as the leader of the secretary ng Department of Health. Hindi yung pagbuka ng bibig mo, ay, yung baka niya nasira. Baka niya masira. Di ba? DPWH for the clearing operations. Hindi man yung kailangan yung presidente pa yung gagawa noon, mag-iisip noon. Ano ka? Hindi ka man mayor. Di ba? And I think ginagawa na yon outright as it is the regular functions ng mga agencies ng gobyerno. Oh. Diba? Automatic yon. Yung DSWD may mga anda na yan na mga, because dati na siya, preposition yung tawag doon. Prepositioned relief goods. Laging ganun po. Biglang interest siya, si Lomi. Siya na yung gustong, that is, in bad taste, mga kababayan. Di ba? That is the function of this existing agencies ng ating gobyerno. Siya, as Vice President, she can augment, di ba, the relief operations. Tama yun, tutulong siya doon. Pero sabi ko nga, mga kababayan, dapat, ang una niyang ginawa, nag-allocate siya from her own budget or from her own pocket. Sitting Vice President siya. Ang ginawa niya, lumabas sa media, tapos nanawagan for fundraising siya, for donation. Sablay. Ay, isipin ng tao. Bakit ka nagpa-fundraising? Ano ka, radyo, television, newspaper? Pribado ka ba? Para mag-fundraising? Let people siguro help through your office. Pero kung yun ang unahin mo, mag-fund. Ngayon, yung trabaho naman ng reporter, inagaw niya. Sigan ikot niya, sigan report. Yan. Ito yung tinatawag ni Ping. Si Bongbong Marcos not guilty of that. Si Bongbong Marcos, inaayos niya yung camp niya na maging smooth yung delivery ng mga relief. Di ba? So ganon, mga kababayan, ang normal. At walang coverage yung media. Kung nag-cover yung media, sa kanila yon. Wala siyang nakasunod na reporter na kung saan siya pupunta. Nandun na ka. Yon, Ping, ang tuligsain mo. Yung mga kasama mo sa mutation sa sa Pinklawan, sila yung calamity politics.
using calamity as their tool to advance their political, ambition. Yan ang totoo niya. Anyway, mga kababayan, yun lang po muna. A short video dito sa ating channel, Dante Talks. Maraming salamat. Close to, ilan na ba tayo? Yung subscribers natin. 23,000 plus na yata or close to 24,000 subscribers. Maraming salamat po. Ako po si Dante. Bye-bye po. God bless. Maraming salamat din po, Sir Dante. Mabuhay ka and God bless. Well, mga kasangga, alam the D's. Baka naman, pwede na mag-like, mag-share, mag-comment. Diyos tiyagina, Apo. Hanggang sa muli.